Ikaw po ba ay may mataas na blood pressure o mataas po ba ang inyong alta presyon? Ano po ba yung mga bawal mong kainin kapag po ikaw ay may high blood pressure? Magandang buhay, ako po si Ate Nix na handang maghatid na impormasyon para po sa ating kalusugan. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan is about po sa blood pressure. Ano po ba ang blood pressure? Ang blood pressure po ay isang mahalagang measurement ng ating vital signs sa ating katawan para po malaman natin kung normal pa po ba ang pagdaloy ng dugo sa ating puso. So sa isa pong blood pressure, makikita po natin palaging may dalawang numero. Ano po ba yan dalawang numero na yan? Ito po ay ang systolic at ang isa naman po ay ang diastolic. Ang systolic naman po, ito po ay pressure po sa ating puso na makikita natin sa puso na kapag ito ay tumitibok o nagpapump ng blood papunta sa ating mga arteries. So, dyan po yung pressure na yan. Yung pangalawa naman po, yung diastolic, ito po ang pressure sa ating puso na makikita kapag ang ating puso ay namamahinga. Kaya po ang ating puso, ang tunog po niyan, love, 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 pumping, resting, pumping, resting. Kapag po yan ang ating blood pressure, kailangan po, meron po tayong 120/80 para masabing po natin na normal ang ating blood pressure. Kapag po yan ay tumaas na, ibig sabihin po niyan ay maaaring hypertensive ka na po o meron ka ng hypertension. Ayon po sa American Heart Association, ang ating pong normal intake ng salt na dapat mo natin kinukonsume sa isang araw ay nasa 2,300 mg lamang. Ang equivalent po nito ay isang kutsarita. Alam niyo po ba na kapag kayo ay tumaas po dyan at sumobra ang inyong sodium content, maaari pong tumaas ang inyong blood pressure. O palagi po natin panatiliin na 120/80 ang ating blood pressure. Kapag po ito ay tumaas na, ito po ay considered as hypertension or marami pong mga stages yan. Meron po tayong hypertensive, stage 1, stage 2, and yung hypertensive crisis. Yan po yung emergency na po yan. Yan po, pag tumaas na po ang ating blood pressure ng 180/120, ibig po sabihin niya ng ating puso ay hirap nang siyang ipump sa ating buong katawan. Kaya po hirap na po ang ating ugat sa ating puso na dumaloy ang ating dugo. So ano po ba yung mga factors kung bakit tayo nagkakaroon ng high blood pressure? Ang malaki pong contributing factors ay ang pagkain. Yes po, tama po kayo na narinig. Ang pagkain po ng matataas ng sodium content, yan po ay nagko-contribute ng mataas na pag-spike ng ating blood pressure sa ating katawan. So ano po ba yung mga dapat nating iwasan at bawal nating kainin? So una po sa lahat, dahil mataas po sa sodium content, ito po yung mga chichirya. Alam naman po natin ang mga Pilipino, ang mga Pinoy, mahilig po tayo sa chichirya. Hindi na po natin maiwasan yan. Kaya nga lang po, kung sakali at kung po pwede lang po, iwasan po natin yan, lalo na kung may nararamdaman ka na sa inyong katawan. Umiwas din po tayo sa mga instant noodles, cup noodles. Malakas po yan, napakataas po niyan. Kung makikita nyo po, marami pong kidney patient, ang maraming sinasabi na ang kinakain po nila ay instant noodles, yung mga pagkain sa lata. Yan po kasi yung instant nga po, kumbaga mabilis pong iluto, mabilis kainin. Kaya lang po, yan po yung mga yan na akala nyo po ay healthy, mataas po ang sodium content kasi yan po yung mga produkto na maaari mong patagalin ang shelf life. Kumbaga, kahit anytime, pwede mong kainin, basta bubuksan mo lang yung lata, magluluto ka lang ng instant noodles, okay na. Pero alam nyo, sa sobrang taas po ng sodium content niyan, kaya po niyang pataasin ang inyong blood pressure at kaya po niyang sirain ang inyong kidney, ganun din po ang inyong heart. Mahirap po na pag ang heart ay hindi po normal ang function, dyan po nagkakaroon ng maraming problema. Kapag po tumaas ang inyong blood pressure, maaari ka po magkaroon ng stroke. Yan po yung ating iniiwasan. Umiwas ka din po sa mga pagkain mataas po sa sodium, which is yung mga processed meat. Yan po yung mga hotdog, sausage, ham, pepperoni, yan. Sobrang taas po ng sodium content yan. Alam niyo po ba na umiwas din po tayo sa pizza dahil ang taas po niyan sa saturated fats dahil yung keso bukod sa maalat na siya, mataas sa sodium, mataas din po siya sa fats. Yung fats na hindi po dapat nating kinakain per day kasi kaya po niyan mag-build up and then pwede po siya maging plaque o bara sa ating mga daluyan ng dugo, lalong-lalo na sa ating puso.
Umiwas din po tayo sa mga matataas na saturated fats tulad po ng mga karneng maraming taba. Imagine niyo po yung butter. Ang butter po ay isang uri ng saturated fat. Kapag po ang butter, ilagay mo yan sa normal na temperatura, lagay mo sa freezer o kahit ilabas mo po siya, solid pa rin po ang kanyang texture. So imagine niyo po kakain po kayo ng maraming ganun, papasok niyo po sa inyong katawan. Pag sumobra, magbi-build up po yan, maaaring maging plaque or maaaring maging bara sa ating ugat, padaluyan ng ating dugo, papunta sa ating heart. Diyan po nagkakaroon ng mga stroke, mga aneurysm o pagputok po sa ating utak. Umiwas din po tayo sa alcohol dahil ang alcohol po ay nakakapag-trigger para tumaas po ang ating blood pressure. Umiwas din po tayo ng sobrang kumain ng mga matatamis na pagkain tulad po ng mga inumin. Umiwas po tayo dyan dahil nakakapagtaas din po yan ng ating blood pressure. Umiwas din po tayo sa mga condiments tulad ng ketchup, toyo, patis. Umiwas din po tayo sa mga fast food na pagkain tulad po ng mga marinated na mga chicken. Mataas po ang mga condiments na ginagamit nila dyan, lalong-lalo na ang asin. Umiwas din po tayo sa mga fermented tulad po ng kimchi, pickles, atsara. Mataas po ang nilalagay nilang sodium content dyan para po mas ma-preserve ang buhay. Mas tumatagal po yung produkto. Magandang buhay, ako po si Ate Nix na handang maghatid na impormasyon para po sa ating kalusugan. Kung meron ka pong tanong, please comment down below, sasagutin po natin yan.